Hello po sa ating lahat. Good day. Naiintriga lang ako dito kay Senator Marcolita. Makikita naman natin na para siyang very legalistic, napaka-stricto with regard sa batas. Bagamat may mga sinasabi siyang para sa akin ay controversial actually dahil kinukontra ito ng mga expert. Okay. With regards dyan sa hearing sa Senado na ginagawa sa kasalukuyan para malaman yung mga nangyari with regards sa flood control anomalies, at the same time, ma-identify yung mga may kasalanan. So, as if kinokontra niya, actually, parang sagabal siya sa proceedings na yan. For what reason? Hindi natin alam. But then, sa tingin ko, sa ito yung personal na pananaw natin, mayroon siyang pinoprotektahan. In fact, parang nagkasagutan sila ni Senator Lacson. Katapos sinabi ni Senator Lacson, bakit talagang very protective siya sa mga diskaya. So, yan ang napapansin ko. At saka marami din ang nakakapansin. Ayan. Para siyang abogado ng mga diskaya. Halimbawa, itong panalang, itong pagsauli ng mga luxury cars ng mga diskaya, tinututulan niya na bakit daw i-require yun na i-surrender nila na wala naman sa batas. Yet, maganda yung sinasabi ng mga ibang senators na sinusuportan na nila yung like sabi ni Senator Tulfo, sometimes dapat yung batas ay ma-bend ng kaunti. Hindi naman ma-break yun eh. Hindi naman ibig sabihin eh, hindi sundin yung batas. Kundi, at times, gawing flexible for humanitarian reason. We agree with that argument. Agree tayo sa argument na yan. Ngunit, itong si Kwan talaga, ini-insist niya, talagang for what reason, hindi natin alam. Although meron tayong suspicious with regards to his agenda, with regards sa mga ginagawa niya. Okay. Ngayon, sabi ko nga, siya ay very legalistic, very stricto. Ngunit, last hearings, parang naibulgar na bagamat very legalistic siya, kung titignan natin, may kapalpakan din siyang ginawa o may mali siyang ginawa. At ako'y naniniwala na mali yung nangyari. Why? Ayon sa nakita natin, halimbawa, ang isang member of yung Senate, o yung kasama dyan sa hearings na yan, ay mag-present ng witness, dapat i-inform niya yung kasamahan niya na ganito. Yet, yan. Accordingly, hindi naman niya sinabi, wala siyang prior notice sa Senate na mag-present siya ng witness na ini-involve niya itong si Romualdez. So ako,
talagang hindi rin talaga nating kanyang Romualdez na yan, ano? Kasi alam ko ay sa tingin ko, mayroon din siyang involvement. Sa tingin ko lang, ano? But then, dapat naman, yung accusation ay dapat base sa tamang argumento, tamang proseso, tamang logic, etc. Ngayon, yung pag-present niya ng witness, walang permission ang Senate o walang prior knowledge ang Senate. So, it's a violation. Lapses yan. Ngayon, itong worst, itong worst na nangyari. Ayon sa ulat, yung testimony o kaya'y paglalahat na siguro papilis yan, paglalahad ng dokumento na sinasabing na notarize ng isang abogado o ng isang notary public ay fake. Okay? Kasi, bakit natin nasabi ng fake? Kasi, sabi nung abogado kung saan nandun yung kanyang pangalan sa submitted affidavit na yan, hindi niya pirmado. Okay? Hindi niya pirmado. Kaya, there's something wrong. Kasi sabi nila, narinig ko pa during the proceeding, na notarize ito. Yet, sinasabi nung abogado, hindi notarize. Although, siyempre, hindi naman natin alam kung something happened. Ngunit, kung hindi nga notarize ito, o hindi talaga na pirmahan ng abogado na supposed to be, nandun yung kanyang pangalan. So, napakalaking napakalaking anomalya on the part of yung witness, at the same time on the part of Senator Marcolita, dahil siyempre para ba siya yung sponsor noong na yan. Pagkatapos kung titignan mo, talagang ang pinaka-purpose ay idiin itong si Romualdez. Sabi ko nga, kahit na wala kayong din dyan, hindi natin dinidipinsahan yan, Kasi galit ako sa yung parang ginagawang pulubi yung mga Pilipino na puro ayuda. Okay, kaya yon ang nangyari. Sana iimbestigahan yung nangyari. So napakalaking issue 'yan, May involvement 'yan sa palagay ko itong Senator Marcolita. Nasa tingin ko, sa assessment ko, abogado ng mga Diskaya. Personal opinion lang naman natin yan. Okay. So, yan. Sabi ko nga, napaka-stricto, yet napakarami palang mga loopholes, yung mga lapses na ginagawa nila. Katapos for some reason na hindi natin alam, pero may naisip na rin natin. Bagamat, siyempre, nasa isip lang natin yan. Okay. Kaya, para sa akin, suportan natin yung hearings na yan. Yung mga kumukontra, huwag natin silang papormahin, gano'n, Ayan, bilang Pilipino. So muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel.